Nakakagulat na balita mga kababayan ko. Soto Risa iiyak na. Grabe, political strategies. Nagsalita na. Pabor na pabor kay Sara Duterte. Nako mga kababayan, itong si Risa Hontiveros pa naman dumalaw doon sa Palawan ba ito mga kababayan? Sa Scarborough yata ito. Nag-feeling presidente. Inagawan ng posisyon si BBM. Nako mga kababayan ko, bakit kaya? Ano kaya ang nangyari? Bakit nag-iyakan na ang mga dilawan na ito? Na tila takot na kay Sara Duterte. Nako po, pakinggan po natin mga kababayan. Nakakagulat nga ito. Ito po si General Macanas, pakinggan po natin. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng The Numbers Game. Title, Only 6 senators would vote to convict Sara Duterte. Lito Banayo. Political strategist Lito Banayo has cast serious doubt on the success of any impeachment move against Vice President Sara Duterte, asserting that the current Senate numbers are nowhere near the threshold required for a conviction. In a recent analysis, Banayo estimated that only about 6 senators can be expected to vote for the conviction at this stage. Sino-sino? Senators Tito Soto, Ping Lacson, Risa Hontiveros, and Kiko Pangilinan. He noted that while brothers Rafi and Erwin Tulfo are also potential votes for conviction, their final decision would likely be dictated by their personal political trajectory and how they perceive the shifting public sentiment leading up to the trial. Nako, mga kababayan, ito si kung kilala niyo po si Banayo po, itong itsura mga kababayan ko. Ipapakita ko po si Banayo. Ito po ang sabi niya. Nako, nakakagulat nga ito. Si Banayo na talagang isa po sa magagaling na political strategist. Nako po mga kababayan ko. Ano ba ang sabi mga kababayan? Nako, yung mga tagasunod ng mga dilawan dito umiiyak. Pati yung mga iyakin. Kilala nyo mga ito mga kababayan ko. Ito po. I-check lang po natin ito. Nag-iyakan po ang mga dilawan dito. Nasaan na ba yon? I-check natin ha mga kababayan ha. Nasaan na ba yung sabi ni Banayo dito mga kababayan ko? Nasaan na ba si Banayo? Mga kababayan ko. Hindi ko makita si Banayo Kung makita yung sinabi ni Banayo. Dito lang yun mga kababayan. Pakinggan lang natin ito. Ito po si Banayo hindi po ito. Hindi ko makita. Dito na lang kay General sa viewpoint mga kababayan. Ito po. Pakinggan na lang po natin ito. Di ko makita si Banayo. According to Banayo, the primary obstacle to reaching the 16 vote requirement for conviction is a deep-seated fear factor. May takot among legislators regarding the Vice President's strong regional support. He explained that many senators are wary of alienating the massive voting population of Mindanao and Central Visayas regions. Yun nga ang problema nila mga kababayan. Itong regional base foundation ni Sara Duterte, napakalakas. Lalong-lalo na dito sa Visayas and Mindanao. Puro maka Duterte ito. Kaya itong mga dilawan, bangagista, tangalista na mga senador na laging impeachment ang sinasabi dito, mukhang meron ng babaliktad sa kanila. Mukhang meron ng babawiin para pumirma sa impeachment ni Sara. Magnono. Isa na dyan si Ping Lacson.
Ito kasing bali-balita kasi mga kababayan na tila itong si Lacson ay lilipat po ng barko. Lilipat po ng bahay. Mag-a-under the bakod na ito kasi nga na nararamdaman po nila na malakas ang presensya ni Sara Duterte sa mga tao. Sabi nga nila, makauwi o hindi si Tatay Digong na nakulong sa dahig, magiging presidente ito. At sabi rin ni John Vic Rimulya, mga kababayan, it's a good strategy na nag-declared ng kanyang kandidatura sa pagkapangulo para makita na ito, yung mga sosuporta at hindi sosuporta kay Sara, lagot kayo. It's a crying time. The end is near. Nako po mga kababayan, yari nga dito yung mga senador at mga kongresista dito kung maging pangulo si Sara. Where the Duterte name remains a dominant political force. This electoral hesitation, he argues, creates a significant buffer for the Vice President as many lawmakers are unwilling to risk their future political viability by appearing to lead a persecution of a figure with such a loyal and geographically concentrated base. Furthermore, Banayo observed a growing reluctance within the House of Representatives to even initiate the formal impeachment proceedings. Ayan mga kababayan ko. Ano kaya ang pinaka-primary na reason bakit napakalakas si Sara? What is? Ano ang dahilan? Ano ang dahilan? Bakit malakas si Inday Sara sa 2028 national election? Ito po, itanong po natin ha. I-chat GPT natin mga kababayan. Ito po ang dahilan ni Chat GPT. Hindi ko kayang i-predict o sabihin. Ito po mga kababayan. Ito po yung mga karaniwang dahilan kung bakit nagiging malakas ang isang kandidato. Ito po. Malakas ang pangalan o kilala siya ng madla. Maraming botante ang lumalapit sa kandidato na kilala at may mataas na visibility sa media at publiko. May existing political base o support network. Kita nyo po. Kung dati siyang nakapagserbisyo at may mga taga-suporta, mas madaling mamobilize ng boto. Kita nyo. Magandang track record o accomplishment. Kita nyo si Sara, magandang accomplishment niya. Kampanyang epektibo at malawak ang outreach. Nako po. Ang paggamit ng social media events, endorsement, at di po ang mga paraan ng komunikasyon ay nakakatulong para mas marami ang makakakilala at makasuporta. Grabe mga kababayan ko. Ano ba ang pinaka-legit na dahilan mga kababayan? Bakit si Sara ay talagang sumasabog ang kanyang pangalan sa survey? Nako po mga kababayan ko. Dito nga sa latest na lumabas na survey ng Tangery, ay lumalabas po na si Sara ay nangunguna sa survey na pumalo po ng 43% sa takilya, kumbaga blockbuster. Samantalang yung kanyang mga katunggali na kung sakali si Leni Robredo ay 27% lamang ang nakuha. Itong si Raffy Tulfo na sinasabi ng kanyang mga tagahanga, taga-suporta na malakas daw ang hatak at malakas daw ang kanyang appeal sa taong bayan dahil malaki ang kanyang YouTube subscriber. 30 million daw at sa FB 8 million. Pagka pinagsama-sama 38 million na boto. Ito ba ay sapat na magiging dahilan na manalo si Raffy Tulfo? Paramihan ba ng subscriber ito?
YouTube subscriber, panalo ka na. Nangangarap ka ng gising, Tulfo. Sabi po ng mga tumutulig sa dito, mga kababayan. At dito naman sa mga dilawan, mga kababayan, na yung reyna ng dilawan na si Risa Hontiveros ay pumalo lamang ng 3%. Na kung ikukumpara natin kay Sara Duterte, 43%. At ang difference nila, mga kababayan, less 3%, 40%. Parang hanggang Antarctica, hanggang North Pole, hanggang South Pole ang layo ng distansya nito. Ang yabang-yabang pa, kaya daw talunin. Beatable daw si Sara. 3% ka nga lang sa survey ng Tangerie. Si Lenny, 27%. Mananalo ka kaya? Madam Risa, tapos pumunta pa sa sa Kalayaan. Nag-feeling presidente. Aba, sabi nagfi-feelingero. Tinalo pa si BBM. Kung umasta, halaka, yari na. He suggested that many House members are becoming wary of signing a complaint, particularly after the Vice President's recent defiant proclamation and aggressive public messaging. Banayo concluded that because of the political cost of a conviction is currently too high for many lawmakers to bear, the impeachment effort lacks the necessary momentum to cross the finish line in the upper chamber, making a successful removal from office highly improbable. Hindi, malayo sa katotohanan under present circumstances. So, yan po ang mga litrato ng mga 4 na senador. Nako, mga kababayan, ano naman ang sinasabi ng mga komento dito? Nako po, he's a big liar. Nako, sabog sila, iyak na sila. Hindi na sila mananalo sa Sara Duterte natin. Kapag ikaw ay masamang balak, yari, bistado kayo. Kiss of death na pagboto, halaka, mga kababayan ko. Hindi nila kaya ang lakas si Sara. Mahal siya ng taong bayan, kulelat ang dilawan tangalista. Grabe mga komento, mga kababayan. Tuloy pa natin to. Tito and Ping, Kiko and Risa, sigurado yan. Nagreklamo naman si Senator Ping Lacson sa kanyang post sa X or dating Twitter. Wrong, sabi niya. My vote will depend on the evidence. If there is sufficient evidence to convict, yes, boboto ako ng conviction. Otherwise, I will vote for acquittal. Yan ang sinasabi natin. Mamaya, si Lacson, alam niyo naman ito, mga kababayan, si Lacson. Alam niyo naman ang karakas niyan. Alam na dis, mga kababayan. Naku po. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na napakataas po sa survey si Sara Duterte. Hindi po kaya ng dilawan ito, mga kababayan, sa totoo lang. Malabong matalo nila si Sara. Grabe, mga kababayan ko. Napakataas ng boto ni Sara dito. Hindi nila kaya si Sara. Sa totoo lang, mga kababayan ko. Nasaan na ba yung ito? Ipakita ko sa inyo para po sa ibang mga hindi pa nakakaalam. Ito po yung ayan kita nyo po, napakalakas ni Sara, mga kababayan. Na yung mga tangalista, ewan ko sa inyo, saan kayo muhugot ng mga nyo, ewan ko sa inyo. Ang sabihin nyo, peke. So, ibig sabihin, pag si Risa, 3% peke, pero pag naging 43%, hindi peke. So, ibig sabihin si Tulfo, peke yan, 15%. Saan kukuha ng boto ito? Palakasan ba ng subscriber? Padamihan ba? 30 million daw ang subscriber ni Tulfo. Ano naman magagawa niyan? Subscriber ako niyan pero hindi ko iniboboto. Yun ang sabi ng mga komento. Okay, Lenny, anong lakas nito, mga kababayan? Ano ang pwedeng maging plataforma nito?
Si Sara subok na. Matindig na matindig ang kanyang tayo. Sara Duterte nananatiling nangunguna sa 2028 Presidential Preference Survey na nagtamo ng 43%. Kay Madam Leni, 27% lang, 15% kay Tulfo, 3%. O, kita nyo mga comment ha. Magbasa tayo. O, sabi ng mga iba dito, tignan nyo, I no longer believe in this kind of census. O, kanino kayo naniniwala? I'm here in the Philippines now and 10 persons I interview. 8 are pro-admin. Sure po kayo? I no longer believe in this kind of census. I'm here in the Philippines now and in 10 persons I interview. 8 are pro-administration. Are you sure with that? Don't believe in the survey. Totoo? Totoo. Anong sabi ng mga komento mga kababayan? Tignan nyo. Don't believe in the survey. Kayo siguro hindi kayo naniniwala kasi salungat sa lumabas sa kagustuhan nyo. Hindi pa nagde-declare si Leni dyan, pero nag-declare na si Leni, bubulusok ang rating niya pataas ako kahit pa mag-declare yan. Wala yan. Pupulutin yan sa kubeta, sabi ni Juan de Jesus. Kahit 100% ng rating ni BP Sara sa survey, wala pa rin yan silbi dahil sa impeachment case laban sa kanya tapos may parating pa mga tangalista ito. Magkano binayad sa survey kahit banayad? Anong bayad-bayad na sinasabi nyo? Kayo talaga, hindi nyo maamin-amin na si Sara ay malakas. Kasi nga, bulag-bulagan pa rin kayo hanggang ngayon. Mga bulag, may mga mata. Binigyan kayo ng Panginoong Diyos ng malinaw na mata. Pero hindi kayo nakakakita ng tunay na katwiran. Tapos binabas nyo ang Korte Suprema. Binasura yung impeachment case ni Sara. Sasabihin nyo, binayaran ito. Panig kayo kay Soto na hindi na daw pwedeng maging abogado. Basta may isip ka daw, kaya mo nang i-interpret ang batas. Kaya mo na daw sabihin ang tama at mali kasi nakikita mo ito. Isang kayo nakakita ng ganito, kaya kinaso ng indirect contempt ito, mga kababayan ko. Yan na naman, wala bang ibang tatakbo? Sino pa ba? Sino? Sinong gusto mo? Anong basis toto kaya ito? Sila na yan, Tangery, ay sabi nila, survey ng mga DDS, puro fake. Tignan nyo mga kababayan, puro fake daw, mga tangalista. What hindi siguro, halaka survey ng engot, halaka. So, ibig sabihin, pag si Risa Ontiveros mataas dito, original ito. Survey ng engot daw. Sinong engot? Baka ikaw. Itong nagko-comment na ito. Tignan nyo mga kababayan, mga tangalista. Todo depensa pa hirap na kayo, ano? Hindi ako naniniwala sa survey. O saan ka naniniwala? Sa mga law bending the machine. Sometimes you have to bend the law. Sa mga lumalaban sa Korte Suprema. Sa mga lumalabag sa batas ng Pilipinas. Yung nagbenta ng soberanya. Yun ba ang pinagkakatiwalaan nyo? Yung sinasabi natin, pag tangalista, forever na kayo tatanga-tanga. Yan ang sabi ng mga komento. Jason Pitbull ng Bulacan. Tingnan nyo. Pitbull pa ito. Mga kababayan ko, tingnan nyo yung iba ha. Sabi naman ni Auntie Claire, mga kababayan, ito po. Huwag munang gumawa ng imahinasyon. Sabi na Auntie Claire. Mag-focus sa kanya-kanyang trabaho para hindi maligaw sa tamang mithiin. Wow, anong mithiin, Auntie Claire? Ang nais ni Pangulong Marcos Jr. ay sumulong pa para mas maayos. Nasaan ang ayos? Ang asenso? Puro lubog sa baha. Nasaan ang investigation? May nakulong ba? Wala naman, sabi ni Carpio. May sintomas yata ito. Ay, grabe naman yan, mga kababayan ko. Ituloy pa natin ang pasabog ni General Macanas dito na hindi maamin ng mga tangalista. Pasensya na kayo, mga tangalista ha. Binabas nyo nang babas na rin lang kayo. Bashing na ito. Kung wala daw
malakas na ebidensya, acquittal daw ang iboboto ni Senator Ping Lacson. Maniwala ba kayo sa kanya? Ako, I'm sorry. Mataas ang respeto ko kay Senator Ping Lacson as PMAer, as police officer, as PNP chief. Then malataas ang respeto ko nung una, yung unang pagsilbi niya bilang senador na anti-corruption. Hindi siya tumatanggap ng what's this? Pork barrel. Kaya lang ngayon, 20th Congress, lalo na itong pag-upo niya as Blue Ribbon Committee Chairman, nawalan ako ng gana, nadismaya ko. Kanina may mga nakita kong post, video, alumni homecoming sa PMA. At ang guest of honor and speaker nila ay si Senator Ping Lacson, PMA class of 1971. And that's good. Okay ako nun. Walang problema dun. O ayan mga kababayan ko, anong masasabi nyo dito? Okay? Mag-comment po kayo mga kababayan. Anong masasabi nyo sa mga nangyayari sa politika ngayon? Pinagkakaisahan nila si Sara Duterte. Nagsama-sama ang mga kulay berde tuloy, kulay pula, kulay pinkies, kulay dilawan, tangalista, bobolista, nagsama-sama na mga kababayan, lahat ng mga bangagista dito, nagsama-sama. Akala nila kaya nilang durugin si Sara, bakit? Hindi nila kaya, hanggang ngayon matibay pa rin si Sara na nakatayo. Imbes na masira ito, gaya na kay Binay noon, na nagdeklara ng maaga ng kanyang kandidatura, kasi almost yung mga politiko, mga kababayan, na nagdedeklara, sinisiraan na. Sabi ni Sara, deklara na ito. Sinira nyo na ako, di siraan na lang tayo. Ayan, nasindak yung Kongreso. Pati si Lacson, nangangatog ang tuhod dito. Kailangan ng kumain ng balot para tumibay ang tuhod. Halak. Mga kababayan ko. Okay, for transparency, for a better democracy, this is the Wonders Philippines. Mabuhay po. At nagpapasalamat din ako kay General Macanas kasi nga, dito tayo kumukuha ng mga legit na mga balita, okay? Pa-like, pa-share po. Tulungan din natin na dumami yung kay General Macanas, mga kababayan, kay General's Viewpoint. Okay, suportahan din po natin. Mabuhay po. Salamat sa inyong suporta. At shout out po sa lahat. Gaspar Beltran ng Cebu City. At ano pa, basa lang tayo ng mga komento. Ano pa, lagi kasi nagko-comment ang mga ito. Ayan, no? Watching from Tawi-Tawi. Joseph. Ito. Joseph Hulama. Ayun, no? Watching from Tawi-Tawi, oh. Ayun, daming nagko-comment, oh. Andrew Barte from Sampaguita, Negros Oriental, watching now. Happy viewing po sa lahat watching from Cebu. Gaspar Beltran. Watching from Seattle, Washington. Duterte solid. Supporter Sara Duterte. Lolita Napuli. O, tignan nyo mga kababayan. Sabi ni Maria Flora Lumapas, we need BP Inday Sara. No to Remulyas, only God through BP Sara can save our land of the Philippines. Original Duterte. Kung totoo yan, mag-ingat sa mga yan. Jonalyn Licudo. Ang galing, baliktad na sus, nahilo na. Shirley Sabado. Okay? Mabuhay po sa inyong lahat mga kababayan. Salamat po.